A threat is still a threat. That's what the House Prosecution Panel stresses as it presented its witness and evidence in their case to prove that VP Sara threatened the lives of the first couple and former Speaker. May live report si Isaiah Mirafuentes mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead. May kinatapos nga lang ng isinagawang press conference ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel at kabilang may sa mga natalakay ang naging closing statement ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga miyembro ng defense team. Ayon kasi sa kanya, kaya raw nabanggit ni VP Sara ang muna'y pagbabanta sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez ay dahil sa na-trigger raw siya ng tila Operation Romanov dahil umano'y may nagbabanta rin raw sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Subalit ayon sa prosecution panel, threat is a threat. Kahit anong dahilan pa ay hindi katanggap-tanggap na magbanta sa buhay ng matataas na opisyal ng gobyerno at kumausap pa ng mamamatay tao. Ayon sa isang miyembro ng prosecution panel na si San Juan Representative Belt Zamora, naniniwala siyang ang tila Operation Romanov ay kathang-isip lang ng bise. Imposible raw kasi na magawa ng first family na pumatay rin ng tao. Ayon rin may sa prosecution, hindi naman din napatunayan ng depensa o ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi totoo ang mga nagawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte doon nga sa isang press conference na naganap noong November 2024. Mai. Isaiah, let's talk about this further. No? What about the defenses? Yung sinestress nila na conditional daw ang sinabi ng bise, would it still be considered a threat? May ayon sa bahagi ng prosecution panel, no, kahit pa ito ay maituturing o sinasabi nila may na isang conditional threat, para sa kanila, ito pa rin ay maituturing na betrayal of public trust dahil nga ang kahit anong uri ng threat daw may maituturing pa rin na labag sa batas, lalo na ang binantaan daw mismo na ikalawang Pangulo ay ang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas at maliban din dyan ay may nakausap raw kasi o inamin mismo ni VP Sara dun sa video na may nakausap siyang assassin na papatay mismo sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Mai. Isaiah, what is the expectation now of the prosecution sa susunod na linggo? Yes, May, no, kabilang nga sa inaasahan nating haharap na sa susunod na linggo sa impeachment court si Attorney Zulaika Lopez. At ayon mismo May sa prosecution, inaasahan nila na mas marami pang mga objection ang mangyayari sa impeachment court dahil nga ituturing nga isa sa mga key witness o hostile witnesses si Zulaika Lopez, kaya inaasahan nila na gagawin daw ng depensa na hindi mailahad ang lahat ng impormasyon para mapatunayan nga na nagbanta si VP Sara sa buhay ng first couple at ni Romualdez. Mai. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa.